Ito naman ang ating kaibigan na si Leylin Caragay may pinuntahan na isang crochet exhibit sa Museum Pambata. Ito at maraming pag-iba sa Cultural Review. Good morning mga boss! Nakikita niyo ba ang fashion statement ko ngayong araw na ito? Nakagawa ito ng kilalang crochet artist na si Miss Ace Ong. Halika kayo at kakaparainin natin ang CEO at President ng Museo Pambata at ang crochet artist mismo na si Ace Ong. Sa buwan ng Marso, isiniselebrate ang Women's Month at kaugnay sa pagbibigay-pugay sa mga kababaihan, inilunsad ng Museum Pambata sa pamumuno ni Dr. Nina Lim Yuson ang exhibit ni crochet artist Ace Ong. Bakit niyo po inisponsoran si Miss Ace Ong dito sa kanyang crochet exhibit na ito? It's a good way to celebrate womanhood and what you can become. And Ace is one person na parang complete artist para sa akin, no? Not only does she make this beautiful, butterfly, performance, instruments, nakita nga natin. And imagination, yun ang importante. Kasi mga bata ngayon, they don't have any more imagination. Ano naman po masasabi niyo kay Miss Ace Ong at sa kanyang mga gawa? Very colorful, imaginative, creative. Parang DreamWorks makikita mo dito. I don't know how to do this, pero tingnan mo naman yan. Oh, look at that. It's a butterfly wings. My Soul's Light ni Ace Ong ay ang pinakamalaking installation masterpiece ng kanyang 8x20 by 20 feet artwork to date. Ang enchanting display ng mga interconnected hats, kimono-inspired clothing, at squeeze toy artwork ay nakasabit sa ceiling. Pwede mo silang hawakan, i-feel at laruin. Paano mo nakahiligan or natutunang mahalin ang pag-crochet? Nung elementary ako, kasama siya sa curriculum ng school, I get good grades. So, masaya naman ako. Mami ko ka rin kasi, nagko-crochet din siya before. Talagang hilig na hilig ako sa kanya. So, crochet ako ng crochet hanggang magdamag. Tapos, recently, nakita ko din yung ibang works ng mga lola, lolo. Tapos, nakita ko na laging white yung color, very traditional. Tapos, ginagamit nila yung lace patterns. May pattern talaga siya, may bilang, tapos may mga butas. Sa isip-isip ko, bakit hindi natin lagyan ng bright colors? So, yung unang-una kong nagawa is parang neon yarn, neon color na isang parang basket talaga siya. Pwede pala siyang itusok kahit saan. Tapos nakakagawa ka ng forms. Nakakagawa ako noon kapag yung emotions ko, kunyari malungkot na malungkot or masayang masaya. So, depende rin sa emotions mo kung paano ka gumawa ng crochet. Yes, kasi hindi ko naman alam na yung ginagawa ko is art. Hanggang sa may isang artist na nagsabi sa akin, na-discover niya, yan na yung ginagawa mo, crochet. So, laging handicraft, baskets, or yung mga ginagawa natin na doilies. Tapos sabi niya, yung gawa mo iba sinabi niya na art yan. Nung una ang hirap kasi ginagawa mo pouches lang, bags, maliliit. Tapos using crochet hooks. Bakit hindi ko siya lakihan? So parang gumapang siya na lumaki na 5 feet. Tapos biglang lumaki na siya to 15 feet. Hanggang ito na nga yung pinakamalaki ko. So kung paano ko siya natutunan dahan-dahan, ganun din siya nag-e-evolve dahan-dahan. Itong work na to, siguro nasa 12 by 20 by 20 feet siya. Tapos, kung pag duduktungin natin ng lahat ng oras, walang pahinga, aabutin siya ng 1 month. Napansin ko palang pagpasok na very interactive lahat ng mga installations nyo. Bakit ito yung naging konsepto ngayong year na to? My Soul's Light? Wala namang mag-aakala na sa paggaganchilyo, kaya mong makagawa ng ganito at ang mga tao ay marami nagtitipon para tingnan yung gawa mo. So, noon pa lang pala, bata pa lang ako, ito na dapat yung path ko. Ito na yung liwanag ng kaluluwa ko Noon pa lang pala, alam ko na kung saan ako pupunta. And it took me 33 years to finally fight for my passion. Iniimbitahan ko po kayo na pumunta dito sa Museo Pambata. The exhibit will run until March 22. Tapos po, sana mag-crochet din kayo kasi it relaxes our minds, ourselves.
Tsaka yung well-being natin mas gumaganda, tsaka nakakakalma talaga siya. This is something that you just dream of. You don't really see it everywhere. So, for me, it's very important for children to experience. Kasi ang sa Museo Pambata, we try to make children touch, hear, smell. That is how children learn when they use their total senses. Miss Aisong, paano po ba ang paggaganchilyo? Ang paggaganchilyo, series of loop, hook, and knot siya. Cycle siya at paulit-ulit hanggang sa makabuo ka ng malaki. So alam naman natin mga boss na parte na ng buhay ng mga Pilipino ang paggaganchilyo. Kaya naman nakakalungkot isipin na hindi na to parte ng curriculum sa mga paaralan. Kaya naman patuloy natin suportahan at abangan si Miss Ace Ong at ang kanyang mga installation. Leilyn Caragay para sa Cultural.